kahit sa panig po ng mundo kayo pumunta, makakakita po kayo ng Hilux. Kasi ginagamit sa sari-saring hanap buhay. Actually guys, nagagamit din to sa lugar na may mga gera. Ilalagyan ng machine gun, ilalagyan ng kanyon. Pero guys, hindi po overnight nadali ng Toyota ang success ng Hilux. More than 80 years na pong gumagawa ng mga sasakyan ang Toyota. Pero 1935 po sila unang gumawa ng truck na tinawag nilang G1. Hindi po ito naging successful. Actually, muntik pa itong naging dahilan para mabankrupt ang Toyota. Pero tuloy lang po sa pag-design ng Toyota kasi noong 1947, gumawa sila ng kauna-unahang pickup truck na pwede mong sabihin kasing laki ng mga Hilux natin ngayon. At tinawag nila itong SB. Noong 1941 naman guys, napansin ng mga Japanese Army na napakahusay ng ginagamit ng mga Amerikano na Willys Jeep. So kinontrata nila ang Toyota na mag-design ng katulad ng Willys Jeep. At pagdating nga po ng 1950s, nilaunch nila itong version nila ng Willys na kalaunan ay tinawag na Land Cruiser. Mula po sa design nila na ito, naggawa sila ulit ng pick-up. In-export po nila ito sa ibang bansa. Pagdating ng 1960s guys, nag-design sila ulit ng panibagong pick-up. Ang tawag naman ay Toyota Stout. Kaya lang hindi po ito bumenta. Actually sa buong North America, 4 na units lang ang naibenta nila. Pero hindi pa rin po nagpatinag ang Toyota. Kasi noong 1963, gumawa sila ng mas maliit na version ng Toyota Stout. At tinawag nila itong Light Stout. Dito naman sa Light Stout, marami-rami na silang unit na naibenta. Pero hindi po nila mapantayan ang mga pick-up na gawa ng mga American brands. 1967 naman guys, binili ng Toyota ang Hino Motors na nagkataon namang gumagawa ng mga pick-up na ang tawag ay Briska. At napagdesisyonan po ng Toyota na itong Briska ang i-upgrade nila at ang naging resulta nito ay ang Toyota Hilux, short for High Luxury. Unti-unti po itong nag-gain ng popularity. Lalo na nung nagkaroon po ito ng mga 4x4 version. 1980 naman guys, na may isang Toyota dealer na nagngangalang Jack Safro. Taga Wisconsin po siya kung saan madalas may snow. So naisip niya guys, mas maganda siguro kung yung mga 4x4 na Hilux ay malagyan ng canopy sa likod. Para kahit may snow, ay safe pa rin yung mga ikakarga sa likod. Kaya kinontrata po ni Jack Safro ang Winnebago na sikat naman sa paggawa ng mga recreational vehicle at saka mobile homes. Nagpadala po siya ng 1,500 units para lagyan ng enclosure yung likod. At ang finished product po nito ay tinawag nilang Toyota Trekker. Gawa po sa fiberglass ang likod nito at ang 1,500 units na ginawa nila ay na-sold out. Dahil po sa tagumpay ng Toyota Trekker, nagdagdag sila ng additional budget para sa research and development para makagawa ng mas magaganda pang units. Kaya noong 1984, naglabas sila ng mas magandang version ng Trekker. Detachable po ang canopy nito sa likod, nagawa pa rin sa fiberglass. Mas sumikat na po ito ngayon sa tawag na Toyota 4Runner. Pero sa Japan, ang tawag po dito ay Toyota Surf. At dahil nga po 4x4 ito, naging very popular po ito sa mga mahilig mag-off-road adventures. Kasi kaya nitong mumundok, pinanlulusong din nila ito sa ilog, at kahit sa snow, wala po itong problema. Ang pintas nga lang po nila dito ay medyo may kabagalan. 1986 naman guys, naglabas ang Toyota 4Runner ng naka-independent front suspension. Kaya naging mas maganda po ang laro ng suspension nito. Naging mas sportier na rin ang itsura ng utility vehicle na ito. At dyan na po nauso ang term na Sport Utility Vehicle or mas commonly known sa atin ngayon na SUV. Kaya in a way, malaki ang contribution ng Toyota 4Runner sa development ng SUV. 1989 naman guys, itinigil na po ang paggawa ng fiberglass na canopy. Kasi pinalitan na po nila ito ng mas matibay na metal roof. Meron po itong power window, pagkatapos ibinababa yung tailgate para kung sakaling gusto mo pa rin magkarga ng mga mahahabang bagay, pwede pa rin.
Pagdating na 1990s guys, naglabas na ang Toyota 4Runner ng mas aerodynamic ang design. Tapos mas classy na ang interior. At ang pinakabentahin nito guys ay naka-electronic locking rear differential na ito. 1999 guys, naglabas naman sila ng limited version na tinawag na Toyota Highlander kung saan mas rugged ang itsura sa labas pero pag pumasok kayo sa loob ay mas luxurious. Mula noon guys, hindi na po napigil ang pagsikat ng Toyota 4Runner. Pagdating po ng 2009, naglabas na rin sila ng two-wheel drive version. Kasi guys, marami nang may gusto ng Toyota 4Runner na hindi naman nila gagamitin pang off-road. Hanggang ngayon guys, ang platform na ginagamit ng Hilux ay yun din ang ginagamit ng Fortuner, pati na rin po sa Innova.